You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. Mr. President, with all due respect, bakit ba mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Dagdagan Balita News Update. I finally read in detail Senate Bill 1979, and I was shocked and I was appalled by some of the elements of that, because this is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. So let me be very, very clear. I still believe that sex education, in terms of teaching kids the anatomy of the reproductive systems of male and females, is extremely important. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me. And I'm already guaranteeing, hindi pa napasa ito. Pero if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Malinaw, ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin, meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan. Kay Manding Emma, mabuhay ang Team Maisog, mabuhay ang Maisog. Ipakulong lahat na sangkot, lahat ng mga buhaya at bangag sa Pilipinas. Kay Flor Picar, Senator Vic, okay na po ba yung disqualified ni Nene? Linalabanan pa po ni Nene Bacale yung illegal na pagtanggal sa kanya ng COMELEC. Ang COMELEC ay patuloy rin pong nagpapagamit dito sa mapang-abusong administrasyon. Dapat po ang COMELEC ay independent. Pero nalalaman naman natin kung saan nanggaling yung chairman ngayon ng COMELEC. Hindi po ako natatakot magsalita rito kahit ako'y kandidato. At dapat talaga na pinag-uusapan natin kahit po masela ng usapin, kahit po sinong tamaan, sapagkat obligasyon po ng bawat Pilipinong makialam. Hindi tayo pwedeng hayaan natin ang pang-aabusong nagaganap sa ating bansa kahit natahasan na tayong binubudol ng Marcos administration. Meron din pong ipinakaiusap sa akin, banggitin lamang daw po natin maiksi, yung bulilyasong anti-teen pregnancy bill. Meron na po tayong linabas na pahayag dyan nung nakaraang Sabado or Biyernes pa ho yata, naglabas na tayo ng pahayag. Ang sabi ko nga, hands off on our children.
Hands off on the Filipino family. Hands off on our money. Yung ito pong hands off on our children, mantakin po ninyo yung title na Anti-Teen Pregnancy Bill. Sa loob po nun, pag binasa ninyo ng napakaselan, magtuturo na po sila ng sex education sa 4 years old. Sinong matinong pag-iisip ang tuturuan mo ang isang musmus na 4 years old tungkol sa sex education? You do not have to legislate yung pagdidisiplina at paghubog sa mga anak naming mga magulang. Hindi po lahat ng problema ng ating bansa, hindi po lahat ng mga magagandang layunin ay kinakailangan gamitan natin ng legislation. Huwag niyo pong panghimasukan yung natural right of the parents na hubugin ang kanilang mga anak, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang values, yung kanilang talino, at yung kanilang nalalaman. At yung mga kabataan, yung amin pong mga anak, yung ating mga kabataan, huwag po ninyong ipilit yung kanilang pagiging hinog o yung pagtanda po nila. Hayaan po nating maging bata ang ating mga kabataan. Let them enjoy their being young. Huwag nating puwersahin na pumasok sila sa tinatawag na sex education sa napakamurang edad na 4 na taon. Meron ka pa bang katinuan sa iyong pag-iisip? Pati naman ba ang responsibilidad naming mga magulang pakikialaman mo? Alam mo ninyo ang aking paniniwala at teorya, bakit itinutulak itong Senate Bill 1979 o Senate Bill 1979? Meron pong isang malaking grupo o impluwensya at banyaga po ito na nais talagang kontrolin ang kinabukasan nating mga Pilipino. Hindi po nila magawa yan, they cannot impose their will on us dahil napakatibay po ng pamilyang Pilipino. Very tight and close-knit po ang pamilyang Pilipino. So ngayon, dinadaan nila sa legislation, pinapalabnaw sadya yung pamilyang Pilipino. Imaginin mo, mantakin mo, simula 4 years old, tuturuan mo ng sex education para lumayo na yung loob sa mga magulang. Pagka ganun po, hihina na ang pamilyang Pilipino. Pag humina na ang pamilyang Pilipino, kagaya ng mga ibang bansa, sa mga Western countries, papasok na po yan, mas mamamanipula na po nila ang direksyon ng ating bansa, ang pag-iisip ng ating mga kabataan at wawasakin nila ang pamilyang Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Hands off on our children. Hands off on the Filipino family. Maganda po ang values nating mga Pilipino. Huwag po natin ipuwersa o ipilit dito yung pag-uugali ng yung mga bansang banyaga, yun na sa Western countries. Hindi po, iba po ang Pilipino eh. Tayo po ay napaka-family oriented na mga Pilipino. To give credit to him, maganda naman yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ibibito. Mabuti yun. At tinalikuran niya yung kanyang unang posisyon na maganda daw itong batas na ito. Tama yung posisyon mo, ibito mo, sapagkat ito, sisirain ito ang sambayan ng Pilipino. Sisirain ito ang pamilyang Pilipino at higit sa lahat at nakakatakot, wawasakin ito ang magandang pag-uugali at pag-iisip na magagalang ng kabataang Pilipino. Huwag po tayong pumayag, patuloy po kayo mag-ingay kagaya dito sa budget. Itong Senate Bill 1979, yung Anti-Teen Pregnancy Bill. Bakit ba mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Bakit hindi naman kinakailangan legislation ang pagmamahal sa mga anak? Natural right po ng magulang yan. Natural right ng mga magulang katulad ko palakihin ng maayos yung aming mga anak. Huwag mong pakialaman. Huwag kang sunod-sunuran sa direksyon ng iyong mga patron na banyaga. Sisirain mo ang pamilyang Pilipino. Sisirain mo ang buhay ng mga kabataang Pilipino. 4 years old.
tuturuan mo ng sex education. Kung gusto mo, yung sarili mong anak. Huwag mong pakialaman ang mga anak namin. Hindi naman ibig sabihin mas magaling kang magulang kesa sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin na pwede mong pangunahan kung paano namin palakihin at arugain ang aming mga pamilya. Hands off on our children. Hands off on our family. Itigil mo yan. Kung gusto mo, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Kung gusto mo, turuan mo yung sarili mong anak, o kung malaki na, o kung wala kang anak, yung sarili mo sigurong mga pamangkin, o yung apo mo, kahit 4 years old, kung gusto mo kahit 3 years old, turuan mo ng sex education. Pero wag mong idamay ang mga anak namin. Hands off on our families, hands off on the Filipino family, hands off on our children. Wag mong pakialaman ang pamilyang Pilipino. At ito nga ho ay layunin na wasakin ang moral fiber ng ating mga kabataan. Ang layunin po nito, malinaw, ay wasakin ang moral fiber ng Filipino family. Yung pamilyang Pilipino, wawasakin po nila because they want to have full control, total control ng sambayan ng Pilipino. Hindi po nila ma-penetrate dahil maganda po yung ating pag-uugali. Maganda po yung pamilyang Pilipino, close-knit, very tight, at magagalang ang mga kabataan, tinuturuan natin. Tayo nga po yung ilang bansa, o baka tayo na lang, yung nakikita natin na nagmamano yung mga bata, at yung pagiging magulang, wag po ninyong saklawin. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng bansa, pati ba naman yung papel na magulang sa kanilang mga anak, nanakawin nyo pa rin? Hands off on our children. Wag ninyong nakawin yung obligasyon, yung natural right naming mga magulang sa aming mga anak. Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak, nanakawin mo pa rin, tumigil ka na. Hands off on our children, labanan po natin ito. Pati yung mga nasa iba't ibang sektor, labanan po natin ito, wag po tayong pumayag. At muli, balikan po natin